Nalasig siguro si Joey. Ay. May pupuntahan daw siya kahapon. Taas oh. Sa makalawan na natin pa harvest. Mayari tayo. Ano? Mga bunga. Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Kapal. Ano? Pitasin na uli ano ito. Oh, magulang na nga. Pitasin na. Bukas. Harvest muna tayo bukas ng sili. Ayun. Kapal ng bunga. Mahina yung 50 ngayon dyan, ano? O 60. 60 bundle. Saan na ba tayo? Kasya kaya yung letting nito? Ha? Wala na ba Rod? Hindi, ito na lang eh. Isa na lang, di ba? Hindi, malaki gagamitin natin doon. Yan, baka kumasya na. Kasya na siguro. Ala na ba rin? Ah, dagdagin pa ito. Tsaka yun o. Yan, nagkukuhan nga po kami ng, ng kamatis. Nagbabalag. 2 tudling na lang. Kanina nag-spray tayo doon sa ampalay maliliit. Tapos ito kahapon nag-spray ako pang foliar at fungicide. Tapos yan, nagbabalag kami, may bato dito. Ito na lang kasi yung hindi nalagyan nila bato eh. Kamatis oh. Tayong bunga. Parang maliliit pa. Mag-grass cutter kami dito sa ampalaya, kaya kailangan ipasok natin to. Okay, Lunes nga po ngayon mga katongs. Kahapon Linggo. At dito sa ginawa natin sa ampalaya at kamatis, may masasabi tayo mga katongs na experience na hindi maganda. Ang kamatis nagkaroon ng kanya ng sakit ang karamihan ng kamatis na ang tinatawag na pamamarako.
Madalang lang naman na marako, kaya lang ang problema humawa sa ampalaya. Kapal ng ban na ito. Pag nagugas kayo eh. Ha? Nagugulat ka, kala mo kung ano. Kumukulay yan ah. Damit. Ha? Damit. Ay, lalo sa damit. Oh. Tambra ko nun, hindi makaya matanggal eh. Ha? Yung kulay may puti. Ito yung mausok eh. Yung unang kamatis na. Bakit mamili siya sa palengke dyan? Karni niya. Kaya hetan dito. Ha? Salat ko. Ay, bago naman ito. Straight hands mo. Dalawahan natin. Sasagad mo yung ba? Pagkatalampak yung tinatal ko ba? Nalasing siguro si Joey. Ay. May pupuntahan daw siya kahapon. Magawa pala apartment si Bunga. Saan? Doon. Tawiro. Yung mga kasama mo magawa. Sa bagay. Ba't Joey yung kasama? Tapos na nga po namin talian ang kamatis. Ayan ang kamatis natin. Yun. Yun yung bunga. Ayan na. Walang bulaklak. So nagtatali kami ni Bato dito sa ibabaw. Ayan dito sa ampalaya. Ayan ang ampalaya natin. Nasa taas na. So may hinilahan kaming one ply dito sa taas, 2 butas. Tatali muna namin bago kami mag-scatter.
Okay, nakayari na tayo sa kabila. Ito, sa kabilang butas. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa kabila. Pag nayari namin to, nakatatlong butas na tayo. Ang problema, meron pa tayo 6 na butas. Kaya lang wala pang kwan, wala pang tali, wala pang hilang kwan yun, banana twine. Kasi 10 lang yung pinabili ko kay paring Jay nung una. Dito lang natin nailagay. Tama, ito. Nagwantes na ako, sakit sa kamay. Yung silid band. Sakit ko hatama ata. May nakababa pang kamatis sa iba.
Okay, at yan. Tapos na namin to. Hindi pala tapos. Tapos lang yung may nakaabang na tali. So mamaya hihilahan namin yung iba to. Hihilahan namin yung isang butas. Baka mga isang butas ba yung mga 4 na nylon na yan. 1 ply. So tanghalian naman na rin. Ang init doon sa loob. Walang kahangin-hangin. Ganda yung kanang palaya natin, kaya lang may natutunan tayo sa in-experiment natin. Ito kasi 'di ba, kuan natin to. Como sinalitan natin ng kamatis. So sa ngayon hindi tayo pwede na sa mga intercropping na yan kasi tulad niyan may mga sakit na takaw sakit yung isang halaman na pwedeng umawa doon sa isang klaseng halaman. Kaya masasuggest ko kung magtatanim tayo ng ampalaya, puro ampalaya na lang. Yung kamatis di baling ibukod na lang natin. May mga case na kung dito namamara ko. Ang suspect ko wala naman, malinis naman yung yung mga dahon niya, wala naman mga hanip, aphids. So ang suspect ko nahahawa sa kamatis kasi yung kamatis na ito may mga namarako ilan-ilan. So binubunot namin yon dahil yun nga, dahil nakakahawa yon. Isang uri na sakit po yun na virus. Ang may dala po nun aphids or yung ibang klaseng insekto na lumilipad. Pagka kumagat kasi yon sa may yung aphids, yun ang babago ng yun ang kumukuha ng ng halaman, sumisipsip. Yung aphids po kasi na yon, maliit lang yun maliit na insekto sa ilalim ng dahon. So yun ang may dala ng virus na pamamarako. Kapag ka yun kumagat sa dahon or sa puno ng halaman, expected na yun na mamamarako yung halaman yung kinagatan nun. Kaya yun ang inaagapan natin sa ampalaya. So yun nga lang, nagkamali tayo. Tamang walang naging aphids yung ampalaya natin, pero nagkakaroon naman ng kwan yung kamatis. Kaya pagka kumagat yung insekto sa isang may virus na namamarako, tapos lilipat sa ampalaya, doon nagkakaroon ng pagkahawa. So yun, isa rin natutunan natin. Kumbaga kung tayo dito, kaya nagtataka ako bakit ito lang ang meron, yung andun ng mga maliliit kagaganda. So yun, naging kwan ko, naging mag-aaral natin. Sayang, ang gaganda pa naman nagiging barako na ampalaya. Pero inaagapan naman natin, madalas tayo mag-spray para at least makontrol natin yung mga insekto na kumakalat. So ngayon, pagka na-grass cutter natin yan ngayon hanggang bukas, mag-spray naman uli ako bukas ng hapon kasi malinis na yon. Possible na yung mga insekto sa damo nandun na sa halaman. Kaya yun ang agapan natin. So sabi ko baka mapag-grass cutter kami, tutulungan namin ni Bato to. Babawas kami ngayon, kaya lang cancel ko muna yung harvest bukas sa makalawa na siguro para mayari namin to bukas grass cutterin lahat, pati yung andun may natira pa ron sa maliliit isang butas. Harvest sana kami bukas ng sili, so pwede naman sa makalawa yan.
Importante malinis to at saka ma-sprayan ng panay para mawala yung mga insekto. Kanina nag-spray ako doon sa maliliit, ang ganda, halos walang namamara ako. Ewan ko, nagtaka ako dito. Sabi ko nga siguro baka nahahawa sa kamatis. Pero yung talong natin mga katongs, grabe. Pangalawang beses ko nasubukan yung chicken manure. Tiwalang ako sa chicken manure talaga. Tapos ang pataba natin doon unti-unti lang. So mamaya pakita ko po sa inyo yung talong. Magugulat po kayo. Tinanim namin yun, nagsimula kami June 1 hanggang June 4, natatanda ko yun, birthday ni Mrs. Natapos kami doon June 4. So ngayon katapusan pa lang po. Pakita ko po sa inyo yung talong mamaya. Tapos etong yung sili, 2 buwan na. Tinanim namin to April 26. So April 26, May 26, June 26, halos 2 buwan pa lang. At itong ampalaya, tinanim namin to, ito yung nauna, yung malalaki, May 24, kasabay ng birthday naman ng anak ko ni Bunso, si Jillian. Itong first batch, unang batch natin ng ampalaya. So 35 days, 36 days na yun. Tapos yung pangalawa natin, delay ng ng 2 weeks dito sa nauna, kasi pinunla natin yon at saka nilipat tanim pa natin. So delay ng 2 weeks yun. Pero grabe, naging tuburong ko muna pahinga kasi yung doon, yung lupa, kung natatandaan nyo po, yung hanay po ng gilid na yan, dating sili, unang tanim ko dyan sili. Nung nasira yung sili dahil nga po nabuhisit dito sa katabi, pagkabomba ng 240, hindi na namin tinamnan yan, buhat nun. So ang may tanim lang po ng talong nun, itong area na itong unang ampalaya. Pero yung gawi doon wala na. Napahinga na po yun ng mga matagal, kaya maganda maganda nagiging bulas nung ampalaya doon. Ito kasi nakakuha na natin ng talong to na nasagad ng halos mag-isang taon yung talong dito. Kapal ng bunga ng sili, kahit yung mga nasisilong. Ayan po. Ayan o, kahit silong po yan, daming bunga o. May vlog ako kahapon, kaso kakapkaso yung nagkuhan lang kami, nagpatubig dito. Ano po yung bunga nasa ilalim mo, nasa loob. Nasa loob yung bunga niyan. Pero kung titignan nyo po sa ibabaw, makikita nyo lang yung mga buko maliliit. Pero pagka sumilip kayo sa ilalim, tulad nyan o, tingnan nyo parang walang bunga. Pero ayan, nasa loob tayo o. Bungang kapal o. Kaya sabi ko, mahina dito yung 60 bundle, 50 or 60. So sa makalawan na natin pa yan. Taas o. Sa makalawan na natin pa harvest, mayari tayo. Ano? Bunga.